Hello guys! Happy Monday! Bagong ligo na naman po tayo. May pasok po tayo today. Office ako ngayon from 9 to 1 p.m. Prepare ko ngayon ng bago ng mga bata. Si Mila at Matthew andun. Nagbibisa po sa mga taas. Today din po pala, magkikita-kita kami mamay nila Inday. Pero ano pa naman, gabi pa naman. Magdi-dinner pa kaming tatlo nila Inday. Precious! Katagal kong hindi nakita yung babaeng yun. Si Precious ba? Si Inday po kasi nakabalik na. Mamaya, magdi-dinner po kaming tatlo para mag-get together na naman. Marites time. Alam niyo, minamarites lang po namin yung mga asawa namin. Pero kayo mag-prepare ko ng mga bata. Ay, hindi. Prepare ko muna yung ano pala nila. Gatas. Kaya para breakfast na sila. Ngayong umaga po, alam niyo, mag-ano lang ako, black coffee. Kaya ready ko yung chan ko for tonight. Kaya madami-daming kainan na naman to mamaya guys. Pagkasama kasi ang mga inda ay hindi matigil mga bibig namin. Alam nyo ba, nung isang araw pala, itong ano namin yung pang coffee ko dito, natapon ko po sa basurahan. Nasa work ako nung Saturday, may bisita kami, yung ninong-ninang ni Matthew tsaka Mila. So, ang Marcel nag-message sa akin. Sabi niya, nasan yung ano dito sa machine, yung pang coffee. Kaya nagko-coffee po yan dito, yung ninong-ninang nga. Hiyay, kaya wala. Sabi ko, hindi ko alam. Eh, ang gumagamit man lang dito sa bahay, ako lang. Sabi niya, baka natapon mo sa basurahan. Pag uwi ko, hinanap ko. Nandun nga sa basurahan, guys. Ganun po ako kamakakalimutin. Hindi din normal, uy. Alam niyo, minsan natatakot din ako sa pinaggagawa ko sa buhay ba. Yung halimbawa, kalalagay ko lang ng cellphone ko dito or kung saan. Makalimutan ko na po agad yan. Seconds lang. Normal ba yan, guys? Comment nyo kayo sa baka kung ganyan din kayo, kung ulyanin. Yung nanay pa naman ni, nanay, yung lola ko, nagkaroon yun siya ng dementia ata yun, or Alzheimer. Yung naging isip bata siya nung tumanda na. Huwag naman sana tayo umabot sa ganun, no? Kay kabata ko pa, mag-35 ako this year. 1992 ako guys. Ibilang nyo na lang. Kaya may nagtanong din, ilang taon na daw ako. Mga 34 or 35. Bahala na kayo. Pili na lang kayo dyan sa dalawa. Pero kayo, makatakot guys. Pag yung makakalimutin. Buti na lang din kayo nung Sabado, hindi pa po pinick up yung basura namin. Ngayong araw, nasa labas na ngayon mga containers. Kaya kung nung araw na pick up din, wala na. Finish na. Baka kailangan na yung magbili ng bago or yung yung lagay ng cup nga. Makaawa din pag ganun, no? I mean, yung ma-witness nyo po yung ganyang mga tao na mahal nyo sa buhay o makilala nyo yung parang nagkakaroon ng dementia, Alzheimer. Tsaka normal din po yan sa mga matatanda na. Kaya dati, alam nyo yung lola ko, kinukulunggod po yun nila nanay. I mean, nung kapatid nila nanay, kaya yun po yung nag-alaga sa kanya. Pero yung bahay po nila is malapit lang sa amin. Kaya lumalabas! Tapos, ang ginagawa din po ng lola ko, halimbawa may pagkain yan siya, may tinapay. Hindi po niya kinakain, tinatago. Ang ending, nalalaman na lang ng tita ko, na siya, kumbaga, amok ba yun? Nag-amog na. Kaya nilalagay po sa mga damitan. Ang akala ng tita ko, kinakain niya. Hiyay, kaya nung naglinis na ng bahay, nadunot na good guys, yung tinapay. Tapos magsigaw-sigaw ko yun, yung lola ko, magsabi yun, tulong. Kaya hindi po namin yan siya pinapalabas. Kaya ang nangyayari kapag lumalabas guys, magpunta-punta po sa mga bahay-bahay, maghingi-hingi yan siya ng pagkain. Kahit may pagkain naman sa bahay. Kaya yun nga, kumbaga, naging isip, bata na siya. Tapos yung magkanta-kanta yan siya. Kaya ako, matakot ko na ako. Sabi ko, hala, baka mamaya, start na tong ko. Pagkakamalimutin ba? Huwag naman sana, guys. Ang mas nakakalungkot pa na story time nga natin ngayon, alam nyo, yung lola ko, sa side po ni nanay, yung magulang niya, unang namatay yung lolo ko. Nandun pa ako nun sa Pilipinas. Hindi ko pa nun si Marcel nakikilala. So, nung namatay po yung lola ko may Alzheimer na yun. Nung nasa na siya, yung lolo ko is nakaburol na, nakakabaong na siya. Tapos yung lola ko, magtingin doon ba? Alam yung sabi niya, sino yan? Nung narinig yun namin na hindi na talaga niya kilala, sabi siya na sino yan? Parang kasakit sa pakiramdam na parang, grabe no, yun yung parang asawa mo na nakasama mo ng ilang dekada, ilang taon, tapos nang dahil sa pagkakaroon niya ng sakit, parang hindi na niya makilala. Pero okay din kasi at least hindi din siya masyadong nalungkot. Pero parang sad ba na ma-witness mo yung ganong sitwasyon
Kayong lolo tsaka lola ko po is very sweet po talaga yun. Tsaka yung lolo ko guys, grabe katangkad nun. Parang ano, height ng foreigner. Tapos yung lola ko naman is grabe kalit. Alam niyo yung height nila, parang kami din ni Marcel, ganyan oh. Kaya hanggat may naalala pa tayo, enjoy na lang talaga. May nakita pa ko sa Facebook oh. Hindi ko alam kung nakita nyo na rin to. Sige daw, mag-ipon-ipon ka. Tapos, pagtanda mo, tsaka mo i-enjoy. Pero, what if, kung may ipon ka nga, tapos tumanda ka na, nagkaroon ka ng Alzheimer, paano mo daw may enjoy or paano ka magkakaroon ng memory sa moment na yun? So, parang grabe, no? Totoo din talaga yun. Kaya hanggat bata pa kayo, may pera, may panggala, gumala kayo, may pangkain, kumain kayo, guys. Kaya kami ni Marcel, kahit walang pera, sige, travel. Basta may budget ngayon, okay, Gora. Bahala na bukas. Sakit-sakit na lang ang ulo, guys. Gising ng ating kuya-kuy, guys. Kahaba na naman ko ng buhok niya. Hindi normal kakapal ng buhok ni Matthew, guys. Buti na lang, di nakuha sa akin. I mean, normal siya. Hindi, normal is the expression lang po, ha? Alam nyo pala, guys, may kwento pala ulit ako sa inyo. Nung mga nakarang araw po, kailan ba yun? Hindi ko agad yun nakwento sa inyo kaya hindi pa ko nag-vlog din ng isang linggo ata, pahinga. So, nung mga nakarang araw po, alam nyo, sa madaling araw, napanaginipan ko po yung bayaw ko, guys. Yung namatay po 3 weeks ago, yung may bone cancer. Yung panaginip ko po sa kanya, yung sa panaginip ko, may na siya doon, may sakit na, nakatungkod, pero pilit pa rin siyang tumatayo, tapos gusto niyang maglakad. Hindi ko alam kung nandun yung ate ko, pero kaya parang medyo nawawala na sa memory ko eh. Ganyan kasi pag nananaginip tayo, no, fresh pa siya. Halimbawa, kinaumagahan, may mga panaginip din naman na pagkagising mo, nakalimutan mo na. Pero ako, naalala ko pa rin yung iba. Sa panaginip ko rin po na yun, alam nyo ba, binigyan niya po ako ng number para sa loto. I mean, nung araw na yun, yung sa panaginip ko, nung araw na yun, lumabas yung yung mga numbers po sa loto. Tapos, sinulat niya yun, nasa papel good yun. No? Sabi niya, oh, Isel, ito ang natin, hatayan natin. Sa panaginip ko yun, hindi normal. Hindi man ako nagluluto, pati yung mga kapatid ko o yung asawa niya, hindi din po yun siya magtaya ng loto. So nung kinumagahan, minisage ko yung ate ko, sabi ko sa kanya, hindi normal. Sabi ko sa kanya, Ate Fitz, magtaya tayo sa loto, napanaginipan ko yung asawa mo. Sabi niya, hala ka, wag mong sabihin sa akin yung number na yan, dapat daw sa isip ko lang yun. So sabi ko, paano ko bibigay sa'yo kung hindi ko siya sabihin? Kaya di man ako magtaya dito. Si Marcel, nagtataya ito siya ng loto, pero lang, parang number niya 1 to 10, paano man mananalo yan. So yun na nga, balik tayo sa panaginip na yun. Nung nasa panaginip ko, ang numbers po na binigay sa akin is 4 lang na digits. Eh di ba parang yun, 6? Pero parang mayroong ding 4 digits. Comment ka sa baba, guys. So yung na yun, 4 na numbers, nakalimutan ko na kung ano yun, pero may 20 po yun. Tapos parang may 42. Mga ganun. Pero 4 digits lang po yun. Taya nyo sa loto, guys. O mga yung, sa barangay lang ng mga Taya nyo 20 tsaka 42 na numbers. malay nyo, manalo kayo. Lang ba ako kayo nung mga na yun, araw na yun, hindi ko man iniisip yung bayaw ko. Talagang sumagi lang po siya sa, kumbaga sa panaginip. Tapos pangalawang beses na good yun sa akin nangyari. Kasi napanaginipan ko din po yung tito ko, na namatay din. Yung tito ko naman, namatay siya na biglaan lang. Kasama pa namin yun sa guys, sa dinner. Kay si Marcel, tsaka mga bata, nandun niya sa Pilipinas year 2023 ata yun. Or 2022. Sabi ko, nanay, mag-dinner kami. Kasama yung mga kapatid nila sa probinsya. Tapos parang naaawa ba ako. Sabi ko, isama na lang namin si Manoy. Sabi ko, Marcel, mag-add tayo ng isa. Tapos nung nagkain-kain na kami, okay good siya, guys. Kalusog niya, kagana niya kumain. Pero, nung mga matatapos ng dinner namin, bigla good sumakit yung ulo niya. Sabi niya, parang nasusuka daw siya, masakit yung ulo niya. Tapos, dinala siya sa CR ng anak niya, kasi sinama din namin. Yung pinsan ko po. Tapos suka pa rin siya ng suka. So dinala na siya sa bahay. Nagduyan na siya. Pero nagtawag na kami ng kumbaga ng ambulance. Kay medyo daw yung pakiramdam niya eh. Kumbaga iba na. Biglaan lang, guys. Alam nyo, nadala pa yun siya sa Katarman Hospital. Wala. Inatake sa puso. So parang yung time na yun, parang biglaan ko yung mga pangyayari. Na parang
Grabe yung ano ba, yung buhay ng tao na ngayon, kaharap mo lang. Nasa vlog ko pagod yun, hindi ko nga natapos yung vlog na yun eh. So kung napansin nyo po sa mga dating subscribers na nag-abang nung kami nila Marcel, may dinner kami ng mga kapatid ni nanay. Yun po yung last na, ano, na buhay yung tito ko. Tapos sa video na ngayon, hindi ko na natapos kinabukasan ko na yun na continue. Grabe good yung ano natin, yung mugto ng mata. Nag-message ngayon sa akin si Inday. Sabi niya, Day, bakit mugto yung mata mo? Sabi ko kayo ngayon nangyari sa ano sa tito ko. After po ng ilang araw, lamin sa panaginip ko, nakatawa doon yung tito ko. Tapos yung background, may Matthew, that we make fine. That do you need? Okay? That's not natures. Ganyan-ganyan na naman siya mga wacky face. So yung sa panaginip ko nga po, ang background po doon ng tito ko is, kaano guys, kaliwanag. Alala ko po yun, hindi ko nakakalimutan. Tapos nakasombrero siya, nakapolo. Tapos ngiti-ngiti siya. Alam niyo yung parang masaya siya. Siguro nagpapasalamat na din na nakasama namin siya. Kasi kung iniwan din namin yun, kung yung kapatid lang inanay sinama namin, parang may, ano din sa sarili ko ba, may pagsisisi na, bakit hindi namin sinama, di ba? Pero may part din po sa akin na, what if kung hindi namin sinama, baka buhay pa rin siya, ganung ano ba, kumbaga pakiramdam, may ganyan pa akong nararamdaman minsan. Halimbawa, pag naalala ko yan siya, lalong-lalo na pag mag-uwi ako sa probinsya. Pero ayun nga, kabilis lang ng ng tao ba, buhay. Buti na lang din na napanaginipan ko siya, siguro closure na din yun, nung time na yun kay, hindi ko po naabutan yung libing niya. Kasi, ano lang kami noon bakasyon. Sabi ko kay Marcel, baka pwede magstay pa ako dito hanggang magliwing. Itong isa man, sabi niya, hindi din pwede ganun daw. Kaya yun nga, nagbakasyon kami. Nagplano na siya, mag-Cebu kami nung time na yun. Baga nabook na rin niya. Sabi ko, sige na lang, oy. Kaya siguro sa panaginip, nagpaano na rin sa akin siya, nagsabi na, okay lang na umalis ka. Tsaka sabi pa ni Mana, yung asawa niya, magpapasalamat na rin daw siguro yun na, yun nga. Nakasama namin siya. Makasad lang, pag naalala ko, lalong-lalo na pag nag-uwi good ako, mag-get together kami nila, Mana yung asawa niya, pati ni nanay. Maalala ko good siya. Iyakan na naman yun. Pero wala ganyan talagang buhay, weather lang. Pasalamat na din ako na napapanaginipan ko po sila. Hindi ko na kumatakot guys. Lalong-lalo na nandito ako sa Netherlands. Siguro kung nasa Pilipinas ako, doon ako matakot. Halimbawa, mag-isa lang ako sa bahay, pero kung dito, hindi ko na ako matakot, halimbawa may mawala sa pamilya. Hindi po ako matakot na baka mamaya biglang lumabas dyan or umaga takotin ko yung sarili ko. Wala po talaga yan dito sa Netherlands, promise. Sa Pilipinas, yun, matakot pa ako. Halimbawa, maglakad ako sa isang street. Matakot ako, baka mamaya may mga multo dyan, may mga kapre. Dito, mag-uwi good ako sa bahay. Pag magkita-kita kami nila Inday, bisikleta pa yun. O kahit madilim na sa labas. Magbike lang ako niyan. Hindi ko na ako masyadong matakot. Pero hindi po totally na, hindi po talaga ako takot ha. I mean, matakot ako minsan siguro sa mga buhay na tao guys. Pero sa patay na, hindi ko na ako matakot. Yan ang katakutan natin, yung mga buhay pa. May nakikinig sa akin dito. Kinig na kinig si Mila. Good morning! Diba? Kaaga ng natin, Marites. I mean, hindi may Marites. Sinishare ko lang po yung napanaginipan ko ba. Sayang nga, hindi ako magtayo sa loto. Baka yun na din yung sign, na tumaya kayo dyan sa Pilipinas. I mean, yung ate ko, para hindi na rin sila mahirapan. Kaya syempre, may dalawa po silang anak. Pero sabi ko pa sa ate ko, hindi din naman namin sila pababayaan. Kaya doon na rin po yan sila titira sa probinsya. Kasama na nila, nanay tsaka lito. For good na. May bayan sila sa Mandaluyong, pero parang parerentahan nila. Baka may gustong magrenta dyan, guys. Kung nasa Mandaluyong po kayo, mag-comment kayo sa baba. Kung gusto niyo magrenta, kayo, message kayo sa Instagram. Sa Mandaluyong, sa may Boni area. Tama ba? San Rafael. Sa San Rafael, tama. Yun yung nila. Barangay. Tapos yun siya, parang compound. Pero feeling ko, may mag-upa na. Pero kung wala, message lang kayo sa akin. Kaya sabihin ko yung ate ko. Pasok na tayo guys. Yung mga bata po, ando na natin ni Marcel. Siya din po ang magsundo niyan mamaya. So 9 to 1 po yung schedule natin today. Naka winter jacket pa din kay. Maaga ngayong natin labas. Kailangan medyo
Kapal din yung jacket. Agoy, parang nag-ulan-ulan pagod. Asaway. Ang ating garden pala. Oh. Kita nyo yan. Sa mga darating na araw, kapag free ako, or pag may time, maglinis na naman tayo ng garden. Lalo sa yung sa front. Kailangan kong malinis yun dun eh. Kunin natin ang ating Mercedes. Kararating ko lang sa work, guys. Anong oras na ba? Maaga pa. 8:45. Kita nyo ba? Baka sabihin nyo, nagmamaratis ako sa inyo during work, ha? Maaga pa po, may 15 minutes pa tayo. Bago mag-start sa work, pero i-check ko na ngayon yung emails. Kaya dito po ako minsan natatagalan eh. Depende po din po sa anong orders. Feeling ko, hindi masyadong madami yung orders today. Feeling ko lang, kaya tingnan po natin. Pero mag-start po talaga ako ng duty ko mamaya. I-check ko lang kung madami. Mga 2 months na guro akong mag-isa lagi dito sa office, guys. Kaya si Steph po, naka-maternity leave pa siya. Nanganak na pala siya. Agoy! 8 emails. Mga problema na naman. Diyos ko, Lord. So, may time pa nga pala tayo. Gagamitin ko na lang po yung time ko before mag-start yung working time ko dito sa work. Ipakita ko po sa inyo yung mga products namin. Ito siya, guys. Look! Sa mga gusto pong magkaroon ng planner, mga mahilig magsulat-sulat sa buhay-buhay nila, may po kami, dated planner. Nagkaroon na tayo ito. Mag-live selling na. Actually, hindi man ito live selling. Pero gusto ko lang po i-promote yung mga product ni Steph. Tapos, kung gusto nyo naman po ng mga, sulat-sulat ulit, may kami dito, reflect and renew. So, parang gusto mong isulat yung mga nangyayari sa buhay mo monthly, kung may gusto kang mga plans or ma-achieve. Mag-order na kayo, guys. Tapos, may din po tayo, journal. Lalong-lalo na sa mga nanay dyan or may mga nanay na, na mahilig din mag-sulat-sulat about sa journey ng mga anak nila. Meron din po kami niyan. Kung yung anak nyo is medyo maliit-liit pa, ang kunin nyo po kung mag-order kayo yung In the Nest. Kaya dalawang klase po itong journal. Kung yung mga anak nyo naman is malalaki na, magawala na sa bahay or nasa age 20 na, tapos parang gusto nyong i-look back ba yung moment nila ng mga kabataan pa. Ayan, guys. Magandang gift to sa Mother's Day, guys. Promise. Kung mahilig yung mga nanay nyo magsulat-sulat, ha. Tapos may mga postcards din po kami. Ayan sa taas, oh. Tapos may calendar, may desktop calendar po kami. Sa mga namumuhay po abroad, baka gusto nyo, may 3L, din tayo size na birthday calendar. Alam nyo, ganitong size po ng calendar, very typical Dutch po ito siya. Kaysa, nilalagay po to nila sa CR. Yes po, ang mga Dutch na mga tao, hindi pwedeng walang calendar sa CR nila. Alam nyo kung bakit sa CR po nila nilalagay? Doon po yung nila, kumbaga pinaka-reminder, na maalala nila kung halimbawa yung kakilala nila is my birthday, kaya nilalagay din po nila yung mga niyan, pangalan. Halimbawa dito, January. So magsulat yan sila dito ng pangalan. Sa bahay nga, meron din kami yan eh. So minsan nakakalimutan ko, halimbawa hindi pa tapos yung isang araw, pag mag-CR ako, makita ko, hala ka, birthday pa lang ngayon ni So mag-send kami ng message ni Marcel, or si Marcel din na makalala, pag nakakalimutan ko. Ganito po ang typical Dutch na calendar sa mga CR, guys. Calendar naman na parang normal size lang, mayroon din po kami yan. Mga gawa po ito ni Steph. Siya lang po mag-ano nito, guys, mag-illustrate. Tapos kumbaga ipapaprint niya lang sa isang company. Promote na natin kay may time pa man. Order na, guys! Kung nasa Amerika, nasa Japan, nasaan man kayong mundo. Kahit sa Pilipinas, pwede eh. Kaya may naging din po ako, may naging customer kami from Pasay. Nag-order si ma'am. Ang in-order niya, ganitong calendar, oh. Yung Rice or Thrive ata. Pero kay ganito po yung yung calendar size na in-order niya. Tapos feeling ko na-receive yung, kaya hindi naman nag-email na wala pa dun sa sa Pinas yung in-order niya. Kaya kung gusto nyo po, order na kayo, guys. Yung mga pinakita ko sa inyo, oh. Ito, ibang din to. Kumbaga, print. Calendar din siya. Di ba? Mga boxes po dito, ayan, oh. Ako po lahat ang nag-aasikaso niyan, guys. Walang iba kundi ako, lahat. 1 year na ako dito, tapos yung contract ko is mag-end sa August. Hindi ko sure kung i-renew ako ni Steph. Pero feeling ko, marirenew.
Pero, ang i-offer ko sa kanya is maglilis ako ng hours dito. Kaya yun nga sa previous vlogs ko, di ba, sinabi ko sa inyo, baka may give up akong trabaho. Ang inisip ko yung sa store. Kaya dito kasi yung time ko is 9 to 1. So pagka alas 2, pagka out ng mga bata, nasa bahay na ako. Time pa kayo magala-gala. So ang gagawin ko na lang is 2 days na half day. Tapos yung 3 days nga sa isang linggo, gusto ko i-full time. Like from Tuesday, Thursday and Friday, sabihin natin. Kung pumayag si Steph ha, natanggalin ko yung Friday. Kaya yung Friday kasi 2 hours lang dito. So sabi ko, kung alis ako sa isa kong work sa store, so yung buong Friday ko is free na. So yun yung gusto kong i-full time. Ang gusto kong trabaho na i-try, alam nyo, hindi ko alam sa sarili kung bakit gusto ko yung trabaho na yun. Gusto ko po mag-try sa factory. Never po kasi ako nag-try dito sa factory o kahit dyan sa Pilipinas. Oy, hindi pa ako nag-work dyan sa mga factory na yan. Kaya dito po sa Netherlands, parang gusto ko siyang i-try. Pero kaya hindi lang din natin sure, ha? Basta mga plano ko lang po yan. Ang gusto ko muna-munahin is yung vacation ko sa Pilipinas. Kaya para ma-enjoy din ba, kumbaga one step at a time. Yan yung niremind sa akin nung ni Matthew, Ninong. Sabi niya, nung nag-usap-usap kami, kaya nasa bahay na sila nung Saturday. Sabi niya, okay ang mga plano mo, pero kumbaga, wag mo lang isabay-sabay, one step at a time. Sabi ko, sa bagay, tama nga naman. Kasi ako po kasi, plano lang ako ng plano, pero may mga time ko na, kabilis din, bago ng isip ko. Kung halimbawa, naisip ko, hindi na kailangan niya, wag na nga lang. Mga lang ako, plano-plano, pero pag nandyan na, minsan parang, wag na. Okay na yung ganito. Mga masamok ang utok guys. Mabilis magbago. Anong oras na ba? Kaya tingnan na lang po natin, no? May 5 minutes pa. Na ako dito mag-start na guys. Mamaya na lang ulit ha. At least nakita niyo po yung mga products. Mag-order na kayo. Meron din po para kami kumaga Sunny Print Club. Monthly subscription yan siya. 8 euros per month. So, monthly may marireceive po kayo kung mag-subscribe kayo sa To You from Steph. Kung mag-subscribe kayo guys sa To You from Steph, may marireceive po kayong isang letter, isang A5, anong size ba nung na yung print, tapos basta may marireceive po kayo monthly. Maganda kayo, ang magsulat-sulat din po doon ng personal letters is si Steph. So mababasa niyo kung ano yung nangyari sa life niya, like halimbawa last month, or kung ano yung gusto niyang ikwento doon. Kaya mag-subscribe na guys sa aming Sunny Print Club! Gusto ko lang po i-promote yung sa ko yung sa trabaho. Order na kayo ng mga tinda-tinda namin. Ako po mismo yung mag-asikaso ng mga orders nyo. Kung mag-order kayo. Wala lang pilitan ha, gusto ko lang i-promote. Mamaya ulit kay na tayo dito, magtrabaho na. A few moments later. Tadaan! Bahay na guys! Nanonood po ako ngayon ng volleyball. Maglagay tayo ngayon ng mga guwasin. Tapusin ko ngayon panunod ng volleyball kaya hindi ko po napanood nung naglaro. So kailangan maka-catch up tayo sa laro ng Creamline, oy. Akala ko nga hindi nila paglaruin si Galanza yung gusto kong makita. Buti na lang pinasok ngayon sa second set. Pero maganda kung manood ng live guys. Si Lito po pala ngayon andyan sa Maynila. Manood daw siya ng PVL. Sana pag-uwi ko, tapos may time pa ako dyan sa Maynila. Sana may laro yung Creamline kay manood. Good ako kahit mag-isa lang ako. Kalapit-lapit lang din ng bahay ng ate ko dyan sa MOA. Kaya diba, dyan man to sila naglalaro sa arena. Pero kay feeling ko kapag dyan, bakasyon to sila or walang laro Pero sana magkataon na meron kahit mahal pang ticket guys, magbili ako. Makita ko lang si Galanza. Yan yung gusto ko sa Creamline tsaka si Alyssa Valdez kay magagaling. Hindi ko pala ako mag-lunch kay may dinner nga kami na mamay ng mga Inday, mag-eat all you can kami. So sabi ko wala akong mag-mini fasting muna ngayon. Ay para mamaya makabawi sa kailangang bayaran. Kaya kapahalagod ngayon ng mga guys, mga restaurant din po dito. Hindi na normal. Ay dati alam niyo sa pinagtrabaho ko pong restaurant. Wait lang, i-mute ko lang muna. Ang po doon, all you can din yun. Nagtrabaho kasi ako sa restaurant mga ilang months. Kaya kailangan ko yung para sa naturalization ko, yung oras sa trabaho. Para hindi ko gawin yung isang requirement sa sa pagiging Dutch ko po. Kailangan ko mag-work ng 48 hours per month. So sa restaurant nag-work na ako, tapos hindi pa enough. So naghahanap ako ng extra work. Para nga hindi ako mag-gawa-gawa pa ng parang kung sa atin pa, sabihin kong thesis.
Yan yung kailangan ko pong gawin para sa isang requirements para maging Dutch citizen. So yun na nga, balik tayo dun sa restaurant pinagtrabahuan ko. Alam nyo, nung nag-work pa ako doon, parang yung kailangan ng bayaran sa 2 oras na magkain ka doon is 28 euros something ata. Nung time na yun ha, sabihin natin 4 to 5 years ago yun. Ngayon, alam nyo kung magkano na po? 40 plus guys! 40 plus! Hindi normal. Ang tinaas po ng mga bilihin, pagkain. Mas lalong-lalong dyan sa Pilipinas. Uy, kay kababa-baba pa ng rate nyo dyan. Dito, bayaran oras. Pero kaya ang cost of living din naman po talaga dito is grabe din kamahal. Alam nyo, ang Netherlands po ang isa sa pinakamahal na bansa. Mas mahal po dito mga bilihin kaysa sa Germany tsaka Belgium. Kaya yung mga tao po ngayon nagsisipuntahan sa Belgium para doon magpagas. Hindi na tayo naka-focus dito Yan si Gemma Buti na lang talaga pinasok siya. Kaya nung hindi pa siya pinapasok, alam nyo, grabe yung lamang ng PLDT. Ganyan po siya kagaling.